Hello, kumusta na po mga kapatid? Welcome po sa ating programa, Tagasuri Talakayan. Ako po si Kaborno at ako ang inyong taga-suri. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Ako po si Kabornok at sa pagkakataong ito ay makakasama ko po muli si kapatid na Gabriel de Guzman. Brother Gabriel, magandang araw sa iyo. Hello po, magandang araw po mga kapatid. Andito po ulit ang inyong lingkod, kapayapaan po ng Diyos sa parating sa mga atin. Ayan, at bago muna natin simulan ang ating talakayan ngayong episode na ito, ay tayo po ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan po, Kabornok. So ngayon po, ang ating tatalakayin po natin, Kabornok, ay patungkol po sa isang hapunan. Ayan, yung hapunan. Ano bang hapunan niya? Okay, atin na pong simulan ito, Kabornok. Ayun, maraming katha ngayon eh. Mga imbento, hindi nakasulat sa Biblia. Halimbawa, ang imbento ng pastor, yung Trinity. Wala naman sa Biblia yung salitang Trinity eh. So katha daw kapatid na Gabriel. Yung batayan niya, dapat yung salita mahanap daw sa Biblia. Grabe naman yan, ano? Illogical naman yan. O ibig palang sabihin, yung pangalan mo dapat nakasulat sa Biblia para masabing totoo yun, di ba? Diba? Yun ang nga po eh. Oo, naalala ko si si Brother Marco Evangelista nung in-interview siya ni Brother Adrian Milag. Yun yung sabi ni Brother Marco. Ibig palang sabihin yung pangalan mo dapat nasa Biblia na rin para sabihin mong totoo yun, di ba? So parang logical naman yan, kapatid na Gabriel. Gayon pa man, ika nga, kung yung salita wala sa Biblia, hindi ibig sabihin na yung salita na yun, yung meaning ng salita, hindi po totoo. Kasi, maaari naman yung konsepto ng salita, halimbawa, yung Trinity. Yung konsepto ng Trinity, nasa Biblia naman talaga yun. Di ba? Kahit na hindi naman mababasa yung salitang Trinity per se, halimbawa lang naman, kung hindi naman mababasa sa Biblia yung salitang Trinity, hindi ibig sabihin na hindi na siya totoo. Di ba? Ganun yun. Oo. Parang ganito rin, yung salitang Eli Soriano, hindi naman mababasa sa Biblia yan, di ba? Ibig sabihin, hindi pala sugo ng Diyos si Eli Soriano. Ganun ang logic na lalabas. Diba? So, maling argumento yan. Pero, Brother Gabriel, sabi niya, yung Trinity daw, yung salitang Trinity, ayan, ipakita mo lang sa screen, palakin mo nga yung video, pero wag mong i-play, ha? Yan. Yun yung pang style nila dyan, Trinity. Pero hinanap, King James Version. Diba? King James Version, tama po. Oo, yan sila nagkamali. Bakit sa King James Version lang hinanap? Hindi hinanap sa ibang salin ng Biblia, di ba? Delikado talaga itong mga logic nila, baka sasabihin ninyo wala sa Biblia yung salitang Trinity. Sige nga, Brother Gabriel, basahin nga natin, kapatid na Gabriel, yung nasa Apokalipsis. Basahin natin siya 7:11 sa salin na Amplified Bible. I-flash natin sa screen. Meron 7 Gs po, Kabornok. 7 Gs. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Yes po, ito po. Ayan. And in loud voice they cried out and saying, "Salvation belongs to our God, who is seated to the throne, and to the Lamb. Our salvation is the Trinities, to give and to God the Trinity
we owe our deliverance. Ayan. Oh, klarong-klaro. Yung Trinity na tinutukoy, God the Trinity pa yon, Brother Gabriel. Hindi lang basta-bastang Trinity yung tinutukoy sa salin na ito. So meron talagang Santissima Trinidad, yung Trinity, nasa Bible pala yon. O isa pang talata, basahin natin sa The Voice Bible, yung Mateo 28:19, pakibasa, kapatid na Gabriel. Opo, sa The Voice naman po, go out and make disciples in all the nations. Ceremonially, wash them through baptism in the name of the triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Ayun pala, Kabor, no? Oo, klarong-klaro. Yung kanina, God the Trinity. Dito naman, triune God. Ayun. Yung Diyos pala, triune. Kasi yung salitang triune, yun yung adjective ng noun na version ng salitang Trinity. So, ibig sabihin, biblical yung Trinity, kapatid na Gabriel. Kung ganun lang naman yung argumento, na yung salita dapat mabasa sa Biblia, kung Letra mabasa, por letra. automatic oo, kung letra por letrang mababasa sa Biblia, automatic totoo na yun, totoo pala yung Trinity. O, di ba? Ganun yun. So, pero itong mga ganitong argumento, kapatid na Gabriel, in generally speaking, hindi naman siya, ano bang tawag dito? For me, kapatid na Gabriel, hindi Yes, naman, yan yung main reason, Hindi dapat ganun kaso nga lang, hinahanapan nga tayo kasi. So, syempre, sasagutin lang naman natin base sa kanilang kagustuhan. Pero sa ating mga Katoliko, hindi ibig sabihin na kung mababasa yung salitang Trinity, automatic totoo na yun, Or dapat na mababasa talaga letra por letra sa Biblia. O, di ba? Yung kanyang binasa kanina ni Mr. Soriano, Ecclesiastes, ano ba yung talata na yun? Na yung katha daw, tapos sinabi niya katha daw yung Trinity. Naku, kalokohan yan. O, sige, ipagpatuloy na nga natin kasi meron siyang babanggitin pa Tapos papasaringan pa niya yung INC dyan Tuloy natin, kapatid na Gabriel. Yung Santa Cena, yung banal na hapunan daw, tapos may abulo yan, wala sa Biblia yun Ang nasa Biblia, hapunan ng Panginoon, hindi Santa Cena. Hapunan ng Panginoon. Ayan Ang ayan nasa Biblia, Gabriel, Yes, hapunan ng stop muna Opo. natin. Yung Mm. pinahanap niya sa screen naman, banal na hapunan. Ipakita nga natin yung, ito talagang si Mr. Soriano, Joker talaga ito. Ipakita natin sa screen yung ipinapahanap niya. Ayan, yung banal na hapunan, sabi niya, hindi daw mababasa sa Biblia. Yung version na ginamit, ang dating Biblia lang, isang version lang. Anong tawag dyan? Di bias. Opo. Yes. Bias talaga. Sige nga, basahin nga natin, kapatid na Gabriel, yung unang Korinto. Ito, ipakita natin sa screen, Unang Korinto 11:20 sa Magandang Balita Biblia muna. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Opo, ito po sa may 11:20 po ng Magandang Balita Biblia. Ganito po nakasulat po. Ano po? Kaya't sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ng Panginoon ang kinakain nyo. Di ba? Mabasa naman yung banal na hapunan letra por letra Di ba, kapatid na Gabriel? Ako, si Mr. Soriano talaga, joker talaga yan. Di ba? So, anong masasabi mo kay Mr. Soriano? Mali pala siya, di ba? Isa pang salin, kapatid na Gabriel. Kasi yung binasa nga niya, sa ang dating Biblia lang hinanap. Yes, exclusive. Exclusive lang sa isang salin. Ito talagang si Soriano, manloloko din, basahin natin sa salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible. Ano ba nakalagay, kapatid na Gabriel? Kapag nagtitipon kayo upang ipagdiwang ang banal na hapunan, hindi tama ang ginagawa nyo. Ayun, klarong-klaro. Meron palang banal na hapunan sa Biblia. Ano naman yan, Mr. Soriano? Meron palang nakasulat Nako diba? Ngayon, mali pala siya. Sabi niya, kathang isip daw itong banal na hapunan. yung hapunan ng Panginoon, pinalitan nila ng banal na hapunan, tinawag na Eucharist. Wala naman sa Biblia yung inimbento na yun na Eucharist.
Ayan. So, pati Okay. yung Eucharist. Akala ko meron siyang ita-type siya sa screen. Wala pala. Oh, sige, sige. So, wala daw yung salitang Eucharist. Eucharist. Oo. Oo. Eto, kasi si Brother Gabriel, expert ito sa Eucharist eh. Di ba yung salitang Eucharist, galing yan sa Grego. Di ba kapatid Yes, na yes. Gabriel? Sige Oo. nga. Sige nga, Eucharistus. oo, ipakita nga natin yung sa ano na lang sa internet ano? Ano ba yung kahulugan ng salitang Eucharist? Ganito na lang gawin natin ano? Basahin mo muna yung nasa Lucas 22:19. Pakibasa kapatid na Gabriel. Ayan po. At siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ayan, so meron pong phrase na at nang siya'y makapagpasalamat. O sa English niyan, kapatid na Gabriel, sa King James version, ang nakalagay diyan, and gave Give thanks. Thanks. Oo. Sige nga, sa Greek nga, yan kapatid na Gabriel, ipakita natin. Ayan, meron Eucharistes. pong Eucharistesas. Ayan. So meron pong Eucharistesas. Actually, doon po nakuha. Dito sa talatang ito mismo, Lucas 22:19, ayon po sa mga referensya. Yung referensya, halimbawa, meron akong nabasa, yung aklat ni Martin Stringer, yung A Sociologic History of Christian, ano ba tong aklat na ito? Meron ako dito eh. Ayan no, A Sociological History of Christian Worship. Dito sa aklat na ito, malalaman mo kung saan kinuha yung mga salita. So, yung salitang Eucharist, it is a form of the Greek word for thanksgiving na ginagamit din pala sa mga unang aklat ng mga church fathers natin, kapatid na Gabriel. Sa Didache, saka sa aklat ni Ignatius of Antioch, mababasa talaga yung Greek word na ginamit na yung corresponding English word Eucharist. At nakuha yun, kapatid Gabriel, nakuha pala yun doon sa Lucas 22, talatang 19. O so nasa Biblia, Eucharistesas. Pakita natin ulit sa screen, kapatid na Gabriel. Ito po. Ayan, ito po mismo yung Greek, Kaberno. Ayan, Eucharistesas. Ayun. So yan yung Eucharistesas. Kung ipakita natin yung transliterated nung nasa Greek Westcott Court, ay yan po, ayan, Eucharistesas. Ayan. So yan po, diyan po nanggaling yung salitang Eucharist, kapatid na Gabriel, di ba? So, biblical pala. Ngayon, kapatid na Gabriel, ipakita din natin yung nasa unang Korinto 11:24, pakibasa, kapatid na Gabriel. And when he had given thanks, he broke it and said, take, eat. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Ayan, so merong had given thanks. Yung had given thanks na yon, isali na nga natin sa Grego, kapatid na Gabriel. Ano ba ang sinasabi? Ayan, so ayan na naman. Si Eucharistesas, ayan. So diyan pala nakuha. Oh, di ba? So, ibig sabihin yung Eucharistesas, thanksgiving, nagpapasalamat. Yes. So, Yes. So yun pala yung meaning nun, kapatid na Gabriel. O isa pang talata, no? Basahin natin, kapatid na Gabriel, dito sa Marcos Kapitulo 8, ang talata ay 6. Pakibasa, kapatid na Gabriel. 8:6 ng Marcos. Ayan. So nakikita nyo sa screen, no? Balikan. Ayan, no? Yung Greek word na Eucharistesas, kung sa Tagalog ba yung... Sige nga, ipakita na nga natin. Ayan. Yung yung at pagkapagpasalamat. Ayan. Sa Greek ay Eucharistesas. Ayun. So, yan pala, kapatid na Gabriel, biblical pala. O, ngayon, ito yung diferensya ni Mr. Soriano. Hindi pala niya, ano talaga siya kulang sa research kapatid na Gabriel Yes, masyadong literal. Oo. At kulang sa research talaga siya. Siguro dahil ignorante naman talaga siya. Walang alam talaga siya no? So, alam na natin, biblical yung salitang Eucharist, ano? Yung Eucharistesas sa Biblia, yon.
O paano pa kaya kung yung salitang Eucharist mismo ang ating basahin? O, basahin mo muna yung sa 27 ng Gawa, pakibasa muna diyan sa ang dating Biblia. Pakibasa kapatid na. Opo, sa 27 ng Gawa po. Ayan. At ng unang araw ng Sanlinggo, nang kami nangagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nangag-akalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. Ayan, so meron pong binabanggit na nagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay. Meaning to say, kapatid na Gabriel, kung pinuputol yung tinapay na siyang naging katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo, nagpapasalamat ka pala nun, kapatid na Gabriel, ayon sa mga binasa Yes. nating talata kanina. Thanksgiving. So it Opo. means, it follows, kapatid na Gabriel, na yung tinutukoy dyan, Eucharist. Mm-mm. Eucharist ito. Yung ginawa ng mga apostol. Paano naging Eucharist? Kaburnok naman. Wala namang mababasang Eucharist sa binasa mo. Di basahin natin. Di ba? Ganun yung request nila eh. Saan ba mababasa yung salitang Eucharist? Di basahin mo nga, kapatid na Gabriel. Basahin natin yung sa the original Aramaic New Testament in plain English. Ayan, basahin natin yung salin na ayan, ipakita mo nga yung sa 27 ng Gawa. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Opo, ito po ang nakasulat po, no? Ayan, no? In the first day, the week, then we assembled to break the Eucharist. Ayan, Kaborno. Letra por letra. Ayun, so biblical pala. Bakit sabi niya walang salitang Eucharist? Namabasa naman sa Biblia yan. Biblia naman yung binasa natin. So mali Yes. pala si Mr. Soriano. Nako. Ayan. By the way, pasalamatan na natin yung source ng aklat na ito. Na ang ending pala, meron na pala akong copy nito eh. Thank you pala kay kapatid na Eric Romero, ang ating isa sa kasamahan natin sa research committee ng debaters group ng Catholic Faith Defenders National. Kasi tatlo kami yung mga references na yung may mga references na mga matitindi So ayan, thank you Brother Eric At gusto ko lang ding pasalamatan yung source din pala ng video. Si Broccoli TV. Ayun, i-acknowledge na rin natin. Thank you Thank you po. Ayun. Di ba? So, anong masasabi mo, Brother Gabriel? Doon sa, strike 3 talaga, 3 strike si Soriano. Mababasa sa Biblia yung Trinity. Mababasa sa Biblia yung banal na hapunan. Mababasa din sa Biblia yung Eucharist. Anong tawag mo kay Mr. Soriano? Ikaw na nga magsabi dyan. Naku po, busted yan. Di ba ganun yun? No, busted Opo. Mali si Soriano. Ayan. So, pero ulitin na natin sa ating turo at aral sa Iglesia Katolika, hindi naman ibig sabihin na dapat po mababasa sa Biblia letra por letra para maging totoo na. Hindi ganun yung aral ng simbahan. Amen. Oo. Kahit nga yung salitang monotheism, wala naman sa Biblia yan eh. Pero naniniwala sila na iisa yung Diyos. So, ganun po yun. Ayan. So, yan siguro ang ating episode. Baka ikaw, Brother Gabriel, baka may gusto kang sabihin sa ginagawa ko. Sorry. Opo, ayan. Unfair din kasi Kaburnok talaga di ba? Gusto pag sa Iglesia Katolika, gusto nila dapat letra por letra. Pero kapag halimbawa, i-apply natin sa kanila sa mga aral nila na yung letra por letrang aral nila, wala din naman po sa Biblia. Di ba po? Yung mga gawain sa iglesia nila, wala po yun eh. Halimbawa po, yung pagkakapirahan nila, Oplan, Epaphroditus, wala po sa Bible yun eh. Pag sinearch natin sa Bible, give me some lang po, just a minute lang po, magsa-search tayo, gamit mismo yung kanilang, testingin natin gawain nila to sa iglesia nila, kaya hindi tayo pwedeng lokohin dito, Kaburnok eh. Ito, pakita ko po sa inyo mga kapatid. Ayan, searching Oplan Epaphroditus in Bible version, ang dating Biblia, Genesis, Apocalypse, no words or phrase found. Wala pong Oplan Epaphroditus. Ayan.
Ngayon naman po, ang pinakabago daw nila na gawain ngayon, Kaburnok, yung mga mayayamang miyembro, magbibigay daw kay Daniel Rason para daw dun sa gawain niya. Tawag nila doon is Mission Thessalonica. Nasa Biblia po ba yung Mission Thessalonica? Hanapin po natin sa Bible po ha. I-apply natin yung gawain nila na yan. O nasa Biblia naman daw yun eh. O tingnan nga natin, nasa Biblia ba? Letra por letra. Mission Thessalonica. In Bible version, ang dating Biblia, Genesis, books, Genesis, no, Apocalypse, result, no words of praise found. O, wala pong Mission Thessalonica. So therefore, ngayon po, nangangaral sila ng turo ni Daniel Rason, wala sa Biblia. O, try natin yung iba pang turo ni Daniel Rason, yung about sa spackle. Meron bang spackle sa Biblia? Try na natin. Sa ang dating Biblia, search natin. Wala pong spackle sa Biblia. Pero nangangaral si Daniel Rason ng spackle. Ano yung spackle na yan, kapatid na Gabriel? I am very curious. Hindi ko alam ano yung spackle. O, ayan. O, meron pang bagong aral si Daniel Rason, yung paan ng kamelyo. Tingnan nga natin kung merong paan ng kamelyo sa Biblia. Baka dito merong paan ng kamelyo. Try natin po ha. Wala din po palang paan ng kamelyo sa Biblia. Naku po, o. Kaya pag kayo, mga dating daan, galit kayo sa amin sa Katoliko, sisihin nyo muna si Daniel Rason. Ha? Ayan. O, galit na galit kayo sa amin ni Kaburnok, di kami nagpapatanong. Sisihin nyo muna yung amo nyo na ayaw magpatanong. Ayan, di ba? Yan, di ba? Yun. Ayan. O, quits lang, di ba? Sports lang. Sports lang tayo. Oo. So, Ayan. sana mga kapatid, may natutunan po kayo ha. Ayan at bago natin tapusin ito, Brother Gabriel, baka nanonood ngayon yung mga members ng MCGI. Hindi po natin layunin na saktan yung damdamin ninyo, no? Ay, hindi. Sinasagot lang natin yung mga katwiran na ipinapalabas at sinasabi ni Mr. Soriano laban sa Iglesia Katolika. Yes, So, yes. yun lang po yung layunin natin. Kung nasakit man sa inyong damdamin, sorry na lang. Ano? At Opo. di naman din sinasadya. Kaburnok, linawin ko na din po baka may MCGI din na umiyak dyan. And ginagawa din natin to, Kaburnok, buhay pa si Soriano po, no? Baka sabihin nila ngayon lang tayo nagdadadakdak dyan dahil daw patay na si Soriano. Correction po, hindi pa po ako Katoliko, no? Ayan, i-expose na po ni Kaburnok si Soriano, binabasted niya na po si Soriano noon pa man. No, so ito po ay continuous na gawain po mula noong hindi pa ako Katoliko hanggang ngayon po nakasama ko ni Kaburnok sa pagiging Katoliko, ine-expose na namin siya. No, kahit po nung panahon na nagbalik loob ako sa Iglesia Katolika, ayan, yung kauna-unang episode namin ni Kaburnok, no, yung review episode, yung debate nila ni Froilan Garza, Kaburnok, di ba, yung kauna-unahan natin. Buhay pa po si Soriano noon. Ayan. Okay? So, yan po ang paglilinaw po naming dalawa. Kaya, para sa mga MCGI na magre-reklamo, okay lang. Hindi na mahalaga sa akin yun. Nililinaw ko lang to para sa mga kapatid ko naman na Katoliko. Ayan. So, mga kapatid, sana po may natutunan po kayo na panibagong kaalaman sa panibagong episode namin na to. Ayan. Sige, so thank you Brother Gabriel at maraming salamat sa inyong patuloy na panonood sa ating YouTube channel sa Factbusters PH at sa The Beloved Catholic YouTube channel kung saan man ito napapanood ninyo mga kababayan. Kaya makasama niyo po kami, patuloy lang sa pagsusuri. Ito po ang ating talakayan dito sa Tagasuri. Maraming salamat kapatid na Gabriel. Bye po. Thank you.